Ang nakaraan, nagawang makarating ng ating bida sa lugar na pinamamahayan ng mga elf. Dito ay kinulong rin si Iris, kaya lang nalaman natin na ang Nephilim na nilabas ni Iris ay talagang huwad, dahil ito ay isang puppet, na mula sa kapangyarihan ni Boris, na hawak-hawak na ngayon ni Hearthcrea. Ang target nila ngayon ay ang mapatay ang prophet, dahil may malaking tulong ito sa ating bida. Pagpapatuloy, nagwawala na ngayon ang higanteng halimaw na ito, galit na galit, iyon ay dahil ang misyon niya ay ang patayin ang prophet na si Hastia. Kaya lang mali sila ng napuntahang lugar, dahil naririto ang ating bida, sa pag-atake nito ay agad nagpakawala ito ng napakaraming paghiwas sa kalaban. Seryoso na si Sean, iyon ay dahil nakukutuban na niya kung sino ang kalaban, dahil nag-iisang nilalang lang naman ang may kakaya ng bumuhay ng mga patay, kaya lang ang hindi niya alam, hindi na normal ang Boris na kalaban niya ngayon. Sa kabilang banda naman, sa silid kung saan namamalagi itong si Hastia, ay nagulat sa kanyang naramdaman, dahil may narinig itong malakas na paggalaw sa lupa, nayanig ang paligid, anong nangyayari? Tanong nito sa sarili, agad itong tumayo, naglakad palabas, hindi ito lindol, may nararamdaman akong matinding mana, sabi nito sa sarili na nagmamadali itong makalabas sa silid kung saan siya naruroon ngayon. Nang tuluyan itong makalabas, agad nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nasaksihan sa unahan, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita ngayon, dahil bakit raw may higanteng kalaban sa lugar nila ngayon. Ganun pa man, tapos na ang aksyon, iyon ay dahil ginawa ng 4 kilo ng ating bida ang higanteng halimaw, ang kalaban ay isang ancient giant, isang nilalang na mula sa libo-libong taon ang nakararaan. Nakatingin ang ating bida sa kalaban na kanyang pinabagsak, sabi nito, mabuti naman hindi ako nahuli, hindi ko inaasahan na ang taunang ito ay lalabas na naman rito, sabi ng ating bida. Agad nagsalita si Kyram, ang palabasan ng higanteng nilalang na iyan sa ganito kasikip na lugar at maraming elf, ay talagang parang nag-suicide na para patayin ang lahat. Agad namang naramdaman ng ating bida si Iris, sabi nito, ang Saintess ay buhay pa, mahina na, pero nararamdaman ko pa rin ang holy power mula sa kanya. Naglakad-lakad na si Sean patungo sa lugar kung saan naruroon si Iris. Sabi ni Kyram, hindi ko alam kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga pangyayaring ito. Sabi naman ni Sean, sa tingin ko talagang gustong-gusto lang nilang makuha talaga ang prophet. Sabi pa ni Kyram, kung talagang handa siyang isakripisyo ang kanyang sarili para sa misyong ito, tiyak na may ibang nilalang na nasa likuran ng lahat ng ito. Sabi ni Kyram na alam niyang may nagko-control kay Iris. At hindi nga nagtagal ay natunton na ng ating bida ang babaeng elf na ito, nakahiga ngayon na ang posisyon ay parang naiihi pa ata. Sabi ni Sean, sa tingin ko pwede ko naman siyang tanungin ngayon kung talagang tama ang naiisip natin kung tulad ba ng iniisip natin ang talagang kalaban. Sabi ng ating bida, alam kong hindi ka papatay, tumayo ka dyan, sabi nito nang walang awa kay Iris, dahil talagang galit ito sa mga nagpapanggap na mabuti pero corrupt naman ang hangarin. Duguan ngayon ang babaeng ito, hirap na magsalita, hirap ring idilat ang kanyang mga mata, sabi nito, Sean, ikaw ba yan? Tanong nito sa ating bida. Sabi naman ng ating bida, sabihin mo sa akin kung sino ang bigay sa iyo ng mga pekeng higanteng ito, kung gagawin mo yon, hahayaan kitang mamatay ng hindi na maghihirap Nephrodite Iris, sabi ng ating bida. Hindi Nephrodite Iris ang pangalan ko, ang totoo kong pangalan bilang isang white elf ay, Neria, sabi nito sa ating bida. Ang pangalang Nephrodite Iris ay pangalan ko lang bilang tao, pero bilang isang elf ay. Neria, agad namang naaning itong si Sean, anong pakialam ko kung ano talaga ang pangalan mo. Hindi lamang iyon, dahil bigla pang nagkwento ang isang ito ng kanyang talambuhay, sabi nito, 100 taon na ang nakararaan, isa ako sa mga kandidato para maging isang prophet, paliwanag nito sa ating bida. Dagdag pa ni Iris, ako ay isa sa napili ng Divine Tree, kaya pinili ko na tahakin ang landas bilang isang propeta. Sabi nito kay Sean, na ng panahong ito ay talagang masayang-masaya si Iris sa kanyang buhay. Talagang ginagalang siya ng kanyang kalahi, dahil maraming gusto rin na siya ang maging propeta, kaya lang nabigo itong si Iris na makuha ang kapangyarihan mula sa Divine Tree. Mataas ang kumpiyansa ni Iris na ang kanyang pagnanasa na maging propeta ay sapat na kaysa iba, para makuha niya ang kapangyarihan na makita ang hinaharap, kaya lang hindi ito ang nangyari, kaya grabe ang lungkot ni Neria ng mga panahong ito.
Dahil rin sa pangyayaring iyon, nagkaroon ng galit sa puso itong si Neria. Hindi niya matanggap ang kahihiyan na sinapit niya nang hindi niya makuha ang pagiging prophet. At dahil hindi niya matanggap ang mga nangyari, umalis ito sa kanilang bayan, iniwan ang kanyang pamilya at ang mga elf, at nagpaikot-ikot sa buong kontinente, kaya lang ang naging kapalit noon ay talagang napakatindi. Iyon ay dahil, naloko siya at nalinlang ng pangkat ng mga tao, dahil ang inaakala niyang mapagkakatiwalaang mga tao, ay mga sakam, mapagsamantala, dahil sa kanyang uri bilang elf, nabente siya ng mga tao bilang alipin, at tumakas ito. Pagkatapos ng malungkot na pangyayaring iyon, may isang organisasyon ang nakasalamuhan niya, ninakasuot ng armor, ang grupong ito ay ang mga mandirigma na naglilingkod kay Lum-Endel. Iyon rin ang unang pagkakataon kung saan niya natanggap ang unang revelation mula sa Diyos ang sinasamba nila, na ito rin ang pagkakataon na naging isang saintess itong si Neria, at tinawag na Iris. Kasalukuyan, pinutol ni Sean ang kwento ni Iris, sabi nito, lahat ng pangyayaring iyon ay para lang lokohin ka, at gamitin, gusto ka lang nilang gamitin kasi mas mahaba ang buhay mo kaysa sa mga tao. Ginawa lang nila iyon para ipakita sa mga tao na kapag ikaw ay kaanib ng mga grupo na sumasamba kay Lum-Endel ay paniniwalaan nila, dahil hindi ka tumatanda. Agad na hinawakan ni Sean ang ulo nitong si Iris, at nagsabi, hindi ako interesado kwento mo, ang interesado ako ngayon ay ang boses na sinasabi mong revelation, na agad nanlaki ang mata nitong babaeng ito na puno ng pagtataka sa sinasabi ng ating bida. Sabi pa ni Sean, ang boses na sinasabi mo ay hindi revelation, agad namang sinagot ito ni Iris, kung hindi iyon revelation, ano pala ang boses na naririnig ko? Tanong nito. Biglang nagsalita ang ating bida, sabi nito, ano ba, Boris, lumabas ka na, alam kong nakikinig ka ngayon, sabi ng ating bida, na alam nito na si Boris ang nasa likod ng mga salitang naririnig ni Iris. Hindi ba nibitawan ito ng ating bida, at inaantay na sumagot si Boris sa kanyang pagtawag, na itong si Iris ay nagtataka sa sinasabi ni Sean. At ayun na nga, sumagot na ang isang ito, sabi nito, ibang klase ka talaga, kahit kailan ka, hindi mo ako binaygo Seanvert mula sa Black Fog, sagot nito sa ating bida, ang isang ito ay si Hearthcrea, na nasa katawan ngayon ni Boris. Dagdag pa ng isang ito, nakakalungkot naman, mali ka, si Boris ay patay na, ako ay isang nilalang na mas matanda pa kaysa sa kanya, sabi nito nang nakangiti pa, na nakikipaglaro ngayon sa ating bida. Agad na pakunot ang noo nitong si Sean, nagtataka sa sinasabi ng kanyang kausap, anong ibig mong sabihin? Tanong nitong pabalik kay Hearthcrea, dahil hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng mas matanda pa kay Boris. Sabi lang ng isang ito, huwag kang mag-alala. Malapit na, makikita mo rin, mag-aantay ako sa iyo Seanvert, sabi nito na puno ng panghaamon sa ating bida. Nakala mo naman kakayanin niya si Sean, gayong mas pinatindi na ito kaysa noong una. Maliban na lamang kung may bagong alas ang isang ito, at sabay snap niya ng kanyang daliri, na para bang may hudyat itong ginawa. Matapos ng pag-snap ng daliri ni Hearthcrea, biglang may kung anong naputol na koneksyon sa babaeng ito. Ang buhay sa mata nitong si Iris o Neria ay agad nawala, na para bang ang buhay nito ay nasa kamay ni Hearthcrea. At ayun na nga, tuluyan nang nasawi ang babaeng elf na ito, isang kagamitan lamang sa mga nilalang na nagsasabi na sila ay mula sa liwanag. Ngunit mga mapagpanggap lamang, ang ating bida ay kitang-kita kung paano namatay itong si Iris. Sabi ni Kay Ram, patay na ang isang iyan. Sabi naman ni Sean, isang nilalang na mas matanda pa kaysa kay Boris, anong ibig sabihin noon? Tanong nito sa sarili at kay Hearthcrea. Sabi naman ni Kay Ram, hindi ko alam, pero pakiramdam ko alam ko kung sino siya. Sabi nito, bahagya namang lumingon itong si Sean kay Kay Ram, at nagsabi, may nalalaman ka kung sino siya. Tanong nito. Habang nag-uusap si Sean at Kay Ram, may isang elf ang nagmamadaling tumakbo papunta sa ating bida, nagmamadali ng husto. Ayun naman pala, si Hastia ang nagmamadaling tumakbo, sabay yakap ng mahigpit kay Sean. Sabi nito, masaya ako na okay ka lang Sean, Hastia, sabi naman ni Sean rito sa batang elf, dahil nagulat ito. Sabi pa ni Sean, nag-alala ako ng gusto sa iyo, akala ko may mangyayaring hindi na maganda sa iyo. Sabi naman ni Sean, gaano pa tayo katagal na mag-uusap ng ganitong paraan? Sabi ni Sean na naasiwa talaga. Maya-maya naman ay may lumapit pang isang elf sa ating bida, sabi nito,
may utang na naman ako sa iyo bata. Sabi nito kay Sean, na bahagyang nilingon ng ating bida, habang kapit na kapit pa rin sa kanya si Hastia. Ayun naman pala, naririto ang mga elder ng elf, sabi nito, maraming Solomon Sean, na ang lalaking warrior elf naman ay nakakunot ang mukha nito sa ating bida. Nilingon rin ni Hastia ang mga ito, sabi niya, salamat rin sa inyo, ginawa rin ninyo ang inyong makakaya para maligtas ang ating mga kasamahan, masayang masaya ako na kayo ang aming mga elders, sabi nito na hindi bumubukas ang kanyang bibig. Agad namang sumagot ang isang ito, sabi niya, ginagawa ko lang ang aking tungkulin, sagot nito sa mga pahayag ni Hastia sa tulong na ginawa nito. Si Sean naman, hindi na nito matiis ang bagay na tumatakbo sa kanyang isipan, sabi nito, nagtataka na ako sa isang iyan, paano ka ba niya naririnig? Ang layo-layo niya, tanong ng ating bida na gulong-gulo, na hindi naniwala sa unang sinabi ng warrior elf sa kanya. Yamakap pa ng mahigpit ang isang ito sa ating bida, at nagsabi, naririnig niya ako kasi siya ang aking guardian, ang ibig sabihin noon ay tagapagbantay ni Hastia ang warrior elf, lalo namang naguluhan ang ating bida, tagapagbantay. Pagtataka nito, sabi pa ni Hastia, tinatawag namin ang warrior na nagpuprotekta sa prophet na guardian, at dahil kailangan niyang protektahan ang prophet, nakatanggap rin siya ng blessing of foresight, para magawa niya akong makausap kahit nasa malayo ako, ang blessing rin na iyon ang magtaturo sa kanya kung saan dapat pumunta, sabi nito. Dito naging malinaw ngayon sa ating bida, kung anong ginagawa ng warrior elf, at kung paano nito nakakausap si Hastia ng malayuan, kaya lang nagtataka naman ito patungkol sa kung saan dapat pumunta sang warrior elf. Sabi naman ni Sean, edi ako na lang ang guardian mo. Sabi nito na parang bata lang na nakikipag-agawan ng lollipop, agad nagulat si Hastia. Sabi nito, ano? Gusto mong maging guardian ko? Tanong nito, agad namang alam ang warrior elf, sabi nito, hindi ko pwedeng hayaan na mangyari. Iyon, hindi naman ito nagustuhan ng ating gida, sabi nito, sino ka para magbawal? Hindi mo ba narinig ang desisyon na iyon ay mula lang sa prophet? Sabi nito, agad namang nenas ang isang ito, sabi niya, hindi yun isang walang kwentang tungkulin lang na pwedeng kunin ng isang tao na katulad mo ng ganun-ganun lang, kaya mong ginagawang laro lang ang pagbabante kay Hastia, sabi nito. Ramdam naman ni Sean na seryoso ang warrior elf sa sinabi nito, na talagang seryoso ito na bantayan hanggang kamatayan si Hastia, masigurado lang ang kaligtasan ng batang elf. Muling nagsalita, ito, halika, lumabas ka, sundan mo ako, sabi nito na para bang hinahamon nito ng santukan ng ating bida. Sabi naman ng isang elder, sorry hindi ko na kaya baguhin ang isipan niyan pag nagdesisyon na, ganyan kitigas ang ulo niyan. Pakiusap sundan mo na lang siya para walang gulo, sabi ng isang elder, na napabuntong hininga na lang itong ating bida, dahil kahit saan siya napunta, laging may katulad ni Seth, na puro santukan ang nasa isipan. Sabi lang ni Sean, nakakapagod naman kasama ang isang ito. Ganun na nga ang nangyari, lumabas na ang dalawa, para tapusin ang dapat nilang tapusin kung sino ang karapat dapat na maging guardian ni Hastia. Magkaharap na ang dalawang ito, elf na katapat ng ating bida, ang lugar na ito ay ang tinatawag na Lake Ser, o ang lawa ng Ser, isa sa mga lawa na hindi nag-yelo sa lugar na ito, dito ako nagsasanay ng gusto, dahil dito rin ako dinadala ng blessing na natanggap ko, sabi nito sa ating bida. Dagdag pa nito, simple lang ang pamantayan ng pagsubok mo, talunin mo ako at ikaw na ang magiging guardian ni Hastia. Sabi nito ng seryoso, iyon ay dahil hindi niya pwedeng ipagkatiwala lang si Hastia kung kani-kanino, iyon ay dahil bukod sa prophet ito, si Hastia ay mula rin sa lahi nilang mga elf. Sabi lang ng ating bida, napakadali lang ng gusto mong mangyari, mananalo ako kahit anong rules pa ang ibigay mo sa laban natin. Sabi nito ng walang kayabang-yabang, iyon ay dahil talagang kumpiyansa si Sean na hindi siya matatalo ng warrior elf. Dahil sa sinabing iyon ng ating bida, agad na inugat ang ulo ng isang ito sa galit at inis, napakayabang, sabi nito kay Sean, pero ganun pa man, nakita na rin niya kung paano lumaban si Sean, at kung paano tinalo ang halimaw ng napakabilis, na wala man lang siyang nagawa para talunin iyon. Dahil doon, hindi na ito pinatagal pa ng warrior elf, agad na itong naglaho sa lugar kung saan siya nakatayo, nagmamadali, para maunang sumugod sa ating bida,
at mas malaman ng harapan kung gaano kalayo ang agwat ng lakas nilang dalawa. Heto na nga, sa isang iglap ay narating kaagad ng warrior elf ang lugar kung saan naroroon si Sean, isang mabilisang pag-atake ang ginawa nito, kaya lang as-asin ang ating bida, walang kahirap-hirap sa kanya na makita ang ganitong klaseng pag-atake, kaya agad itong lumiyad para maiwasan ang kanyang katunggali. Sa pagliyad nito, agad niyang ipinangtukod ang kanyang kamay sa lupa para hindi ito tuluyang bumagsak, isa rin ito sa dahilan para makagawa siya ng isang sepresang pag-atake laban sa kanyang katunggali ngayon. At ayun na nga, isang napakalakas na sipa ang pinakawalan ng ating bida, isang counter-attack na seryoso rin para iparamdam sa kanyang kalaban na hindi siya pipitsujing kalaban. Ramdam na ramdam ng isang ito ang ginawang pag-atake ng ating bida, kung normal na elf lang ito o isang magician elf, tiyak na nabali na ang tadyang ng isang ito. Kaya lang dahil siya ay isang warrior type na elf, kaya ng muscle niya ang pag-atake ni Sean, na ngayon ay magpapakawala rin siya ng isang counter-attack sa ating bida. Nagulat ang ating bida sa kanyang nakita, dahil napakalakas na ng pagsipa na kanyang ginawa, pero parang walang nangyari sa kanyang kalaban. Ngayon, sabi nito, anong? Hindi siya tinablan sa sipa kung iyon. Pagtataka nito ng sobra-sobra. At isang napakalakas na suntok ang pinakawalan nito papunta sa ating bida, kaya lang isang assassin si Sean, kaya naglaho lang kaagad ito sa harapan ng isang ito na parang hangin, kaya ang tinamaan ng kanyang pag-atake ay ang lupa lang na agad namang nawasak. Napatindi talaga ng physical na lakas ng isang ito, iyon ay dahil isang lugar lang ang nasuntok niya, pero ang resulta ay halos nawasak ngayon ang buong lugar na ito sa tindi ng suntok nito, animoy nilindol ang lugar na ito. Nanlaki ang mga mata niya, iyon ay dahil nawala ang ating bida sa harapan niya, hindi niya tinamaan, kaya ganito na lamang ang naging itsura nito sa nangyari, ano? Naiwasan niya iyon, pagtataka nito. Paano nangyari iyon, paano niya ako naiwasan ng ganun-ganun lang, tanong nito sa sarili, na si Sean naman ay nasa itaas na ng elf na ito, na magpapakawala na naman ng isang counter-attack, nagulat ito dahil paano raw nangyari na nasa itaas na ang ating bida. At heto na nga, parang isang bulalakaw ngayon itong si Sean Vert na bumubulusok pa ibaba patungo sa warrior elf, kita sa mata ng ating bida na talagang sa suntok na ito ay tatapusin na niya ang laban nilang dalawa. Sa oras na makuha ni Sean ang karapatan na maging guardian ng prophet, mapupunta rin kaya sa kanya ang blessing na nasa guardian elf? Kung mangyayari yun, magkakaroon ng karagdagang abilidad ang ating bida, na ituro sa kanya ng blessing kung saan dapat ito magpunta, ano kaya ang mangyayari? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat!